Genesis Kapitulo 48. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabi ng isa kay Jose, narito, ang iyong ama ay may sakit, at kanyang ipinagsama ang kanyang dalawang anak, si Manases at si Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob, at nagsabi, narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose, at si Israel ay nagpakalakas at umupo sa higaan. At sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa luz sa lupain ng Canaan, at binasbasan ako. At sinabi sa akin, narito, palalaguin kita, at pararamihin kita, at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan, at aking ibibigay ang lupaing ito sa iyong lahi pagkamatay mo, na pinakare magpakailanman. At ang iyong ang dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, ay akin, si Ephraim at si Manases, gaya ni Ruben at ni Simeon ay magiging akin. At ang iyong mga anak, na iyong mga naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo, sila'y tatawagan ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Rachel ay namatay sa akin sa lupain ng Canaan sa daan, nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Ephrata, at aking inilibing siya roon sa daan ng Ephrata, na siya ring Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose, at sinabi, sino-sino ito? At sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila'y aking mga anak, na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito, at kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo, na iyong dalhin sila rito sa akin, at sila'y aking babasbasan. Ang mga mata nga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan, na ano pat hindi na siya makakita, at kanyang inilapit sila sa kanya, at sila'y kanyang hinagkan, at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko akalaing makita ang iyong mukha, at, narito, ipinakita sa akin ng Diyos pati ng iyong binhi. At sila'y pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod, at siya'y nagpatira pa sa lupa. At kapwa dinala ni Jose, si Ephraim sa kanyang kanang kamay, sa dakong kaliwang kamay ni Israel, at si Manases sa kanyang kaliwang kamay, sa dakong kanang kamay ni Israel, at inilapit niya sa kanya. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay, at ipinatong sa ulo ni Ephraim, na siyang bunso, at ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases, na pinapatnubayang sadya ang kanyang mga kamay, sapagkat si Manases ang panganay. At kanyang binasbasan si Jose, at sinabi, ang Diyos na sa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan, ay siya no ang magpala sa mga batang ito, at tawagin nawa sila sa aking pangalan, at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, at magsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. At nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ay minasama niya, at itinaas niya ang kamay ng kanyang ama, upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ephraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, hindi ganyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay, ay patong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo. At tumanggi ang kanyang ama, at sinabi, talastas ko, anak ko, talastas ko, siya man ay magiging isang bayan, at siya man ay magiging dakila, gayon may ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya, at ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa. At kanyang binasbasan sila ng araw na yaon, na sinasabi sa iyo magbabasbas ang Israel, na magsasabi, gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manases, at kanyang ipinagpauna si Ephraim bago si Manases. At sinabi ni Israel kay Jose, narito, ako'y namamatay, ngunit ang Diyos ay sa inyo, at dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Bukod dito'y binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid, na aking kinuha ng aking tibak at ng aking busog sa kamay ng Amorio.